dadagdagan pa yan habang patuloy po lumalapit ang bagyo. At ayon po sa Pag-asa, ang pinakamataas na babalabot sa signal number 4. Huling namataan ang typhoon 80 kilometers, silangan po yan ng Etchaga, Isabela. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot ng 130 kilometers per hour at pabugsong papalo naman ng 160 kilometers per hour. Yung pagkilos po nito ay pa-northwest sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Sa latest forecast track po ng Pag-asa, babagal po itong galaw ng bagyo habang bumubuelo po yan pakanluran o pakaliwa. Posible po ito na mag-landfall o kaya naman po ay dumikit dito yan sa may Babuyan Islands or dito po yan sa may northern portion ng mainland Cagayan, Huwebes ng hapon o Huwebes po ng gabi. At kung matuloy po yan, Biyernes ng hapon o gabi ay posibleng nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Ay naman sa Pag-asa, pwede pang magbago ang track ng bagyo. Depende po din sa high pressure area na nasa taas po ng bagyo na pwede pong tumulak dito sa bagyong Marce pababa. Ang mahalaga po mga kapuso ngayon, maging handa po yung mga tinatawag po natin na area or cone of uncertainty o cone of probability. So posible po na yan ay umangat o di kaya naman po ay bumaba. Kaya dapat maging handa po itong Luzon at pati na rin itong malaking bahagi ng Northern Luzon. Sa ating namang satellite image, ito po yung mismong sirkulasyon nitong Typhoon Marce. At yung pong buntot niyan umaabot din sa ilang bahagi ng ating bansa hanggang dito po sa may Eastern Visayas. At mapapansin po ninyo dito naman sa bahagi po ng Mindanao, meron din mga makakapal na ulap dyan. At sabi po ng Pag-asa, ito ay bahagi rin nitong trafo extension nitong bagyong Marce. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, mataas na po ang tsansa ng ulan bukas ng umaga pa lang dito sa may Cagayan, Isabela, ganoon din sa may Apayao at ilang bahagi rin po ng Abra, Kalinga, ganoon din sa Ilocos Norte. Makikita po ninyo nagkukulay orange and kulay pula, ibig sabihin po yan heavy to intense rains ang mararanasan. So mga matitinding pag-ulan, kaya mataas po ang banta ng baha o landslide. Magpapatuloy po yan sa hapon at may mga pag-ulan na rin sa ilang bahagi po ng Central Luzon, Calabarzon, Mindoro Provinces, Palawan, Bicol Region. Inaasahan din po natin posible pong ulanin ang ilang bahagi ng Visayas, lalong-lalo na dito sa may Samar and Leyte Provinces. Ganun din dito sa may Central and Western Visayas. Malawakan naman po ang mga pag-ulan dito po yan sa halos buong Mindanao at makikita po ninyo meron din mga malalakas sa buhos kaya doble ingat din ang mga residente. Sa Metro Manila naman, may chance din po ng ulan badang hapon at gabi pero may mga pagkakataon din po mga kapuso na nagkakaroon po ng thunderstorms kahit madaling araw. Dahil naman sa bagyong Marce at ganoon din po sa northeasterly wind flow, maalon at delikado pong maglayag sa ilang baybayin ng Northern Luzon at ganoon din sa ilang baybayin ng Central Luzon. Ulan nga sa gabi. Ayan, may bagyo na naman, dear viewers. Marcy ang pangalan. At sa hapon or sa gabi, bandang gabi, mag-uulan daw. So, good luck naman sa atin dito sa Metro Manila at magkakaroon na naman tayo ng ulan.